May mga siguro, may mga miyembro po ng PhilHealth na hindi pa po ito feel kasi nga wala pa pong pagsubok na dumaan sa kanilang buhay o pamilya para ho sa pangangailangan ng tulong pinansyal para po sa kanila pong pangangailangan medikal. Balikan ko lang yung binabanggit itong sila Dr. Danza. Ito po ay hindi hango lamang po sa kwento-kwento. Gumawa sila ng pag-aaral kung sino ho ba ang mas nakikinabang dito po sa mga discretionary na ito na mga health funds na ito. Yung pong kasama nga po dito yung MAIFAIF, no? Sa kanila pong ginawa mga kaibigan na pag-aaral po noong 2022 po ito. At ito po yung nagpapatuloy daw ika nila. Yung pong number receiving discretionary funds at saka yung average support sa piso. Okay? Yung poorest 179,200 ang bilang na nakatanggap ng benepisyo. Ang halaga po, average, 10,113. Yung poorer, 134,400. Ang average support, 22,565 pesos. Middle, 156,800. Ang dami. Yung pong average support in Philippine peso, 25,143. Yung richer, nasa mas itaas, doon sa middle class, 112,000, 37,085 ang average po na nakukuha. Yung richest, 89,600, 27,385 pesos. Ibig sabihin, yung mga mahihirap at middle, mas kakaunti, mas maliit ang halaga na napakikinabangan mula po sa mga ayudang ito. So kung mabalikan natin po yung ating pong prinsipyo ng medical insurance, sabi nga ni Dr. Dance, mas maganda na iyon kasi nga medical insurance. Hindi yung ayuda o tulong pinansyal na ang assurance mo lamang para makakuha ka ay either maganda ang assessment sa iyo ng social worker o yung endorsement pa din, itatanggiman po nila yan pero hindi naman siguro, di ba, himbabaliwalain ng sino man pong social worker o sino man pong taga DOH o government hospital yung pong tawag o sertifikasyon ng isa pong mataas na opisyal ng gobyerno sa lehislatura. Yan sinasabi niya. Mas maganda na po yung sabi nga ni Dr. Gerald Singh na nakikinig sa atin, yung HMO kung tawagin, di ba baby girl? Ika niya rito. Mas mainam nga daw po yung prinsipyo ng HMO, maximum benefit limit. Oo, kasi pag may HMO ka, meron kang limit pag lumagpas ka doon, saka ka magbabayad. Which is, para sa mga nagtatrabaho, kung mao-hospital ka, ayaw mong gamitin yan sa totoo lang. Hanggat maaari hindi mo gustong gamitin yan. Pero for safety yan para di mo magagalaw yung ipon mo. Pero sulit yan para sa mga nao-hospital na may HMO. Kasi kakarampot yung hulog. Hindi naman kakarampot, pero kung ikukumpara mo sa PhilHealth, mas mataas ng konti, pero sulit kasi malaki yung kanilang sinasagot sa hospital bills mo. Opo, yung HMO na annual ang renewal. Yan. Hindi po ito life insurance. Correct. Iba rin po naman racket yon. Sorry po, no? Iba ho naman negosyo yon, di ba? Yung life insurance, etc. Natawa ka dun sa ibang racket yun, Iba ho naman yun. Iba ho yun. Nadala na tayo doon. Iba hong usapan yon. Ito po yung taon-taon nagbabayad ka ng medical insurance. Okay, kasi nga daw po, yan, klaro, insurance. So para hong sa PhilHealth, nag-contribute ka para sa iyong insurance. Klaro. Oo nga. Klaro yan na meron ka makukuha pero hindi ka sigurado kung gaano lang ito kaliit o kaya kalaki. Kasi nga kapag po ikaw direct contributor at meron pong mga pangangailangan mo na dapat po maibigay sa iyo, maituturing ka na hindi ka na indigent. So iba na ang kwentada dito. Kaya marami nagtataka again and again and again na inuulit-ulit natin na ang kanila pong contribution, sila JV Garganera, 30 years na ho, sila Unte Ruby, ang ating mga kaibigan, marami na po ang nag-contribute po ng dekada-dekada, pero nung sila po ina-ospital o nangangailangan po na ng PhilHealth Insurance, ang ibinawas lamang po ay kakapiranggot. Kasi nga po, iba na ang kwentada. Lalo na kapag muli na naman, kumuha ka ng private room. Na payak lang naman na private room, iba na kagad ang kwentada. So bakit ba daw hindi na lang gawin doon? Lahat nitong mga ayudang ito na ibinibigay para sa medical, ilagay sa insurance. Sa insurance po, klaro ang panuntunan, klaro ang pananagutan, pero dito po kasi sa mga paayuda na ito, it's all discretionary.
Ayan. Opo, may kanya-kanya pong desisyon at hindi mo hindi mo talaga maitatakda sa ito lang talaga ang pwedeng tanggapin. Kasi nga depende sa pasyente, depende sa kanyang koneksyon, sa kanyang kakilala, at depende rin po sa diskarte o desisyon ng social worker sa ngayon. Klaro. Maraming salamat sa explanation, Professor. Ang klaro din. Tayong paying contributors talaga dihado dito, sa totoo lang yun. Okay, sige. Oo. So, yan po ay isa sa mga usapin po na hindi po namin nilulubayan kasi nga po, dapat natin pong lagi pong tatandaan nga na mahirap po kasi pag pinauubaya natin, sorry po muli sa diskresyon ng mga politiko, ang ganito kalalaking pera na sinasabi ay medical assistance, hindi medical insurance. Salamat po naman, na mabubuhay ito pong investigasyon kasi nga hindi po na natin alam ang mga nangyayari Oo. ngayon. O, ang sinasabi nga ni SP Soto, today or malamang Friday, ilalabas na ni Senator Ping kung sino mga iimbitahan. Ngayon daw yata po may lalatag. Yun Okay, ang and then, sinasabi niya. pero sa isa pong panayam, binabanggit po ni Senator Ping na yun daw pong mga inimbitahan dati na hindi sumipot ay iimbitahan na, at kapag hindi pa rin sumipot, hihiling sila. Ito na po. Hindi ko na natanong, pero most likely po kapag arrest warrant na, dapat pirmahan po ng Senate President. Klaro ho naman yun. Okay? Ganun pala yun. Opo, at, Natatangi pala ito, babing Senate kasi nga, Ribbon Committee, ano? Kasi nga, ang katumpas niyan in the Oo. House ay yung Good Government Committee. Oo. So, Moto kahit- proprio. Kahit naka-break, kahit walang resolusyon, pwedeng magpatawag ng hearing. Opo, ang kaibahan yan doon sa Committee on Accounts. Nito pong si Terry Ridon, hindi siya pwede magpatawag ng moto proprio. Oo. Kailangan ng approval yun ng House Ng House leadership. leader, oo. Just to clarify. Kapag Committee on Good Government, yun din po yung ang counterpart in the anytime. Senate. Ito po, yung Blue Ribbon Committee. At muli po, salamat po ng marami dito po sa mangyayaring investigasyon na ito. Gusto natin malaman, ano ba? Although malamang ay mapayuhan na itong sila Boss Henry na I would like to invoke my right against self-incrimination. Pero maganda rin po na malaman natin ito hong katotohanan sa sinasabing recantation at maging yung update po dito po sa itong si Ginoong Bernardo kasi importanteng mga testigo po ito para po sa Estado. Kayo ba'y sabik na malaman ano na ang nangyayari? Kasi ang maging itong Sandigan Bayan na naglabas po ng warning sa mga panig na huwag daw pag-usapan ito, magpa-interview sa media kasi meron pong binabanggit na sub judice rule na baka daw po kayo ma-contempt at ma-penalize kayo. Kung ganun po na may sub judice, bawal ang pag-usapan ito, mag-interview tayo ng mga abogado sangkot ho dito, yung kanilang mga kliyente, kung 10 years tayong tahimik dito. Naku naman, ang hirap naman yata nun. Baka sobrang sama na ng loob natin sa tagal nating mananahimik nun. Oo, Wag ganon. itong Sandigan Bayan, naglabas ng desisyon. Huwag naman sana. Dito sa kaso po ni dating si Prospi. Tama? Si Prospi. I'm sorry, si Prospi. Si Pros. Alcala. Acquitted sa Sandigan Bayan. Doon po sa Bawang Cartel issue. Ay talaga naman. Correct. Alam niyo yung mga buwelo ho nila. Kailan inilabas yung desisyon? Biyernes na naman? Weekend ulit. Ay talaga naman, ha? Pero ang tagal bago naglabas ng desisyon. Kasi, tama ba, 2014 pa yata ito? Yes, parang doon din. Tagal, Parang doon din po sa panahon mga kapatid naman din, noong pong mga pulis na nasangkot doon sa ghost purchase ng mga spare parts ng mga sasakyan ng mga pulis. Gano'n ulit katagal Ang yun? Sandigan Bayan din, inakwit po yung mga starring. Yung mga nasa ibaba, ang siyang convicted. Ay talaga naman, good morning sa mga taga-Sandigan Bayan. Kayo ho ba'y maaari pang sandigan ng bayan? O sandigan ng O kaya pwedeng patanong, sabi ng mga kapatid natin, Sandigan Bayan? Yung ginawa natin na think Oo, about it. naalala mo yun. Yung think about it natin, medyo naubol ng kaunti, buti rin lang pot na ubol. Kasi nga nung binubuo namin, may mga developments. Ano na ubol?